everyone! Welcome and welcome back to my channel. So ngayon, ito na nga yung question natin. It's all about invitation letter and affidavit of support. Ito yung comment niya. Hi ma'am, kailangan pa po ba ng invitation letter kahit na meron na kaming affidavit of support? At sa akin po isi-send directly sa post office or sa Philippine Embassy i-send ng foreigner partner ko. Salamat po, sana masagot. Hello po sa inyo, salamat po sa comment nyo. Yung invitation letter at affidavit of support ay magkaiba po yun. So, kung meron na po kayong affidavit of support, mas okay po na mag-provide din po ng invitation letter yung host natin sa ibang bansa. Kasi yung affidavit of support, hinahanap lang po yun sa Philippine Immigration. And yung invitation letter naman, posible po na hahanapin po yun sa immigration kung saan po yung destination natin. So ano ba yung pinagkaiba ng invitation letter at affidavit of support? Yung invitation letter po, yun po yung letter kung saan nakasulat po doon na ini-invite tayo ng host sa ibang bansa. Of course, dapat nakasaad din doon yung reason kung bakit tayo ini-invite. And then, syempre, yung signature nila. So, yung invitation letter, ang gagawa po nun ay yung host natin sa ibang bansa. Informal invitation letter is fine. Okay lang po as long as meron tayong invitation letter. Meron po akong video about invitation letter kung paano ba gumawa. Panoorin niyo po yun para meron po kayong guide. And now, yung affidavit of support naman po ay isa po yung form na galing sa Philippine Embassy sa country kung saan po yung sponsor natin. And kailangan niya po yun i-fill out. And ang mga nakalagay naman po sa affidavit of support ay yung mga information ng sponsor natin. And also nakasaad doon na sila yung mag-support sa atin financially. From tickets, travel expenses, accommodation, lahat na. So, lahat ng yon nakalagay doon sa affidavit of support. And yung nire-required po ng Philippine Immigration na yung affidavit of support, kailangan po ay authenticated sa Philippine Embassy or Consulate doon po sa country kung nasaan man yung sponsor natin. So, again, yung affidavit of support, hinahanap lang po yun sa Philippine Immigration. And yung invitation letter naman, posible pong hahanapin din po yun sa immigration kung saan po yung final destination natin. So, dapat wag niyo po talagang kalimutan na mag-prepare ng invitation letter. Hindi ko naman sinasabi na hahanapin talaga, pero possible po talaga na hahanapin yon. Yung affidavit of support naman po, mas okay na ipadala po ng sponsor natin yung original copy. Kasi sa experience ko talaga, original copy yung kinuha ng Philippine Immigration. And also sa iba nating kababayan, yun din po yung problema nila kasi meron din pong na-offload na dahil hindi original copy yung affidavit of support nila. So case by case din. Depende kung yung country, kung saan man yung sponsor ay walang Philippine Embassy or walang Philippine Consulate, then ibang way. For example, apostilled or notarized, depende po. Pero kung meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate doon sa country ng sponsor, dapat po ay authenticated po doon yung affidavit of support. So, mas okay, ayun nga po, mas okay na ipadala po nila. For example, kung nasa Pilipinas ka man and yung sponsor ay nasa ibang bansa, mas okay na ipadala po nila sa atin yung original copy ng affidavit of support. And yung invitation letter naman, okay lang po siya na scanned copy. Hindi po kailangan na original copy. Okay lang na Xerox copy or scanned copy or ipadala lang sa email. Okay lang po yun. Pero yung affidavit of support, mas okay po na original copy yung hawak natin. Meron po akong video about affidavit of support. Meron po akong pinakitang sample. Kung kailangan nyo po ng sample, panoorin nyo po yung video na yon. And nakapin po doon sa comment yung link kung saan pwede nyo pong i-download yung sample format ng affidavit of support. Kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, or suggestions,
please i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!